I-assume mo na. I-turn over mo kay Jason. Okay? So, tinuruan ko na kayo ng 4 rules of gun safety. No? Okay? Sige. Assume. Discretion. Mali! Okay. Kinuha mo si barrel. Tama naman na trigger finger will always have the trigger. I-adjust mo ng content, no? Kinasa... Ha? Hindi mo tinignan yung chamber. Wala, hindi ka tumingin eh. Okay, gawin natin ganyan, no? Ginawa mo, no? Inakyat mo to, saka ka tumingin. Okay? Mag-a-assume kayo. Okay, sige. Ano pa? Next to that. Ganito siya. Sumaksa ka ng magazine. Loaded ba ito? Hindi. Loaded. Ginawa mo. Binaba mo. Chamber loaded? Hindi. Loaded. Pinitik mo. Pumutok? Hindi. Putok. Ano number 1? Always treat every firearms loaded at all times. Loaded? Hindi. Loaded. Sir, nakita ko walang baril. Anong sinasabi sa rule number 1? Always treat every gun as loaded. Kita mo? Kaya ko tinanggal yung bala para makuha ko yung psychological effect sa isang gwardiya pagdating sa gun safety. Sir, walang bala eh. Mali. Nakuha ko? Number 1 pala yun. So, dapat isipin mo, kahit walang ammunition, yan ay loaded. Ay, ang masama eh. Kinasa mo, nakahang, nagmagasin ka, pinitik mo pa. Okay, ulit. Ulit tayo. Okay, sige, tuloy. Sige, turn over. Huwag kang mag-turn over na loaded. Bakit may turn over mo sa kanya i-loaded? No, okay. Correction guys, no? Sa pagkasa, no? Ang baril natin. Sa pag-check ng baril, no? Damputin mo siya. Sige. Okay. Pag damput mo, no? Trigger finger will always out of the trigger. To the safe zone, no? Paano po mag-check ng chamber, sir, na wala siyang loaded? Simple. Patakin mo na to. Check mo yung chamber. Makikita mo na eh. No? Makikita mo, masisiwit mo. Okay. Hindi ka pa kumbinsido, isa pa ulit. Wala naman talaga, no? Next to that, no? Pwede mo siyang pitikin, pwede hindi, no? Kasi pag palagi mo naman pinipitik, madali masira si firing pin. Pagka empty, no? Pwede mo siyang ibaba. Alalay na, no? Okay? Or, talagang diskumpiyado ka, gawin yung tatlo, no? Isang silip mo, no? Dalawa, okay? Tatlo. Sir, sigurado ako wala eh. Wala laman. No? Okay? Ayun. Saka mo sa dandahan. Okay? At saka, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala. Kasi pito doon. Diba? Kaya, importante, pag nag-turn over, no? Kung may kapalitan, bilangin mo ilan yung ammunition mo. No? Kung pito yan, or 8 yan, bakit 8 lang to? Tanggalin sir. Tanggalin mo talaga. Kaya nga, dapat tinatanggal si ammunition. Now, no? Sa unang assume mo,
hindi natanggal, halimbawa, may butas to. Kaya may number yan. Para Malaman kung ilan. Teka, bakit 7? Ano kaagad masunod sa utak mo? 8 tong bala namin ah. Nasaan yung isa? Loaded to. Nakuha mo? So yun to that. Next, no? Bakit sabi nila guns and drink don't mix? No? Bakit? Lalo sa mga security guard. Kaya nasa code of conduct natin, bawal pumasok na naka-inom. Eh sir, may hangover na ako. May inom ka pa rin. Bakit daw? Kasi, yung iniinom mo, halimbawa, gin bulag, anong sa labas mo? Anong nasa labas? Marka demonyo. Pag pinalag, di ba sa picture, marka demonyo. Sa taas sino? Si San Miguel. Sa baba, si Lucifer daw yun. Hindi ko alam ha, sabi nila. Si Lucifer daw sa baba. Si Gabriel sa taas. E pag ininom mo, pinaliktad mo, sino sa taas? Demonyo na. Sa Biblia, sinasabi, yung tao, pinasukan ng 7 demonyo. So, ibig sabihin, totoo pa lang demonyo. Yung tao, pag nakainom, may sa demonyo. Yung baril daw, may sa demonyo. Eh, ilan ang demonyo? 7. Naghalo-halo ng mga demonyo. Anong mangyari sa'yo? Matimonyo ka talaga. Discretion. Kaya, sa kutub kandak, bawal or liquor na uminom ng intoxicating liquor o kaya alcohol. No? Now, pag mag-assume, bilangin ang bala, ilan to, kompleto ba? No? Normal lang na pag-check. Isa mo lang dyan, no? 1, no? 2, okay? Pangatlo, hatak mo. Kahit hindi mo na siya iangat yung upper receiver, okay lang. No? Dandahanin mo lang to para hindi masira. Saka mo bumilang ng magasin. At, pasok. Okay? Any question? O sige, palakpakan nyo naman sila.